Service. Tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi uurungan. Katapat at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim. Kasama ang ating Karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho. Buenos días a todos, mis amigos. Es su Karancho Miguel Hill. Ngayon po'y araw ng Biyernes, November 13, 2015. Friday the 13th, 13th po. Friday the 13th. Ano ba ito? May nababara-bara pa. Anyway, mga Karancho, Friday the 13th, sinasabi nga nila, may dalang malas daw. Pero mukhang totoo. Kasi kung pagbabatayan natin, yung daloy ng trapiko papunta dito sa opisina, mula sa aming tirahan, talagang may sa demonyo itong araw na ito. Naku po, kung sa pangkaraniwang araw ay tayo ay nakakapag-kape-kape pa at nakakapagbasa-basa pa ng periodiko pagdating natin dito sa ating himpilan. Ngayong araw na ito, photo finish tayo. Nako, medyo napalakas ang tibok ng ating puso. Anyway, mga Karancho, hindi po natin makakasama ngayong araw na ito ang ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. Alam naman po natin yung mama na yun, talagang very much in demand sa kung saan ang mga lugar, lalo na ngayon. At medyo busy-busyhan ng ating alkalde, pero makapiling natin siyang muli sa mga susunod nating pagtatanghal. Okay. Anyway, hindi po tayo nag-iisa ngayon. Kasama rin natin, ito kasama ko sa sasakyan nito. Medyo galit na rin kanina. At hindi pa ata nakakakain. Si Gardo, ang Gardog ng bayan. Okay. In high spirits ang ating Gardog. Si Gardo, ang Gardog ng bayan. Sanggandikit ang kabutihang kaway na mortal ng mga kawatan. Speaking of mga kawatan, mga Karancho, kung meron po kayong nais ibahagi, nais i-report o di kaya nais isumbong sa ating programa, ang ating text line po 0977-342-1644. Inuulit ko po, 0977-342-1644. At meron din po tayong hotline para sa mga nais naman tumawag ng diretso. Yan ay 412-0288. That's 412-0288 para sa lahat ng inyong mga concerns. Kahit na nais nyo lang magpag-greet ng happy birthday o di kaya happy anniversary. Bukas na bukas po ang ating linya para sa lahat ng inyong mga concerns. Okay. Thank God it's Friday. Ika nga, no? Biyernes na naman. Tapos na naman ang isang linggo ng pagbabanat ng buto. Pagsusunog ng kilay. Ayun. At pakikipagsapalaran sa trapiko dito sa Metro Manila. Anyway, sa mga susunod na araw, pagkakaalam ko, marami po sa ating mga kababayan, maging sa pribado, di kaya sa pampublikong sektor, ay hindi papasok dahil merong mga non-working, hindi naman exactly holiday, no? Pero non-working days, ika nga, na bayad naman daw ang mga obrero dito sa mga non-working days na ito. At kung sila'y mapipilita magtrabaho on these days, yung holiday pay scheme ang pinaiiral. Okay. So dahil po yan sa APEC, yung Asia Pacific Economic Cooperation Summit na isasagawa dito sa ating bansa, kung kaya't yung bang todo preparasyon ng ating gobyerno, kasi tayo po ang punong abala diyan sa diyan sa pagpupulong na yan. Siyang talaga naman dapat natin pinaghahandaan dahil napaka-importante po niya. Maraming mga issue na makabuluhan hindi lamang sa atin kung hindi para sa buong rehiyon matatalakay dito.
Wag lang naman yung OA kasi minsan OA eh. Narinig ko nga, nabanggit ko na ata ito kahapon nung isang gabi yung OIC ng Department of Interior and Local Government. OIC pa ba yun? Si Secretary Sarmiento, parang ang suhestyon niya, kung hindi ako nagkakamali, dito sa mga araw ng APEC, ay nananawagan sila sa ating mga kababayan na wag na lang umalis sa bahay o di kaya yung mga nakatira daw malapit dun sa mga kanilang mga lalawigan, magsiuwi na muna para ma-decongest ang Metro Manila. Wag naman. Ito pong APEC ay para sa ating sambayanan. Kasama po tayo dyan. Malaking event po yan. Kaya yung mga kababayan natin na nais makipag-usyoso o yung mag-usi, ginagamit pa ba yun? Yung terminong yung usi, usisero, dapat naman talaga. Kung ako, itong sa pagkakataong ito, dahil sa aking trabaho ngayon bilang mamamahayag, at nandito na lang tayo sa studio. Pero nami-miss ko po yung aking mga, yung good old days nung ako yung reporter pa. Siguradong nandyan po ako sana kung saan nangyayari lahat yan. Yung, kung where the action is, ika nga, nandoon tayo. Pero ngayon, kahit na medyo malayo-layo tayo doon sa pangyayarihan ng APEC Summit at nandito lang tayo sa himpilan nakaupo, ay mamamonitor pa rin natin yan, yung mga pangyayari dyan sa APEC at aming ibabalita sa inyo mula sa ating mga field reporters upang malaman natin, kahit na hindi tayo nakapasok doon sa pinagdarausan ng summit, nalalaman natin kung anong mga napag-uusapan, mga mahalagang issue tungkol sa ating rehiyon. Kung nagsasabunot na ba yung mga delegado, yung mga world leaders, o di kaya nagkakalmutan na, o nagladlad na yung iba, kinukurot na yung mga ibang leaders dahil hindi sila magkasundo. Ayun. Yan ang aming babalita sa inyo sa susunod na mga araw. Pero yung sinasabi naman ng ating pamahalaan, ng gobyernong ito, na i-decongest muna natin yung kamay nilaan para bigyan daan itong APEC. Wag naman ganun. Bansa po natin ito at karapatan natin kung gusto natin na magliwaliw, di kaya mamasyal dito sa mga araw ng APEC, pero dapat susundin lang po natin yung mga batas. Kung tayo may dalang sasakyan, sundin po yung mga revised traffic rules and regulations dahil meron po talagang mga lanes na gagamitin eksklusibo para dun sa mga delegado ng APEC. Ay pakita po natin naman na tayo mga sibilisado at yun naman na may balak magsagawa ng mga kilos protesta sa kung saan man, ay ayos lang po yun, lalo na kung ang inyong ipagpoprotesta yung leader ng China, dahil totoo naman na kanilang unti-unting sinasakop yung ating mga karagatan dyan sa West Philippine Sea. Kaya natural lamang na ipakita natin yung ating disgusto dito sa kanilang mga ginagawa. Dahil talagang foul naman yan at hindi dapat hindi dapat konsintihin, hindi tayo dapat magpadala sa takot at ipakita natin na hindi lamang ang ating gobyerno ang hindi sang-ayon o di kaya yung nagagalit dito sa kanilang pananakop sa ating teritoryo, kung hindi lahat po tayo. Si Juan de la Cruz ay hindi papayag dahil po alam niyo diyan sa West Philippine Sea na yan, malihis lang tayo ng usapin, meron alam na po ng mga scientists, ng mga eksperto na talagang merong imbak dyan, meron deposito dyan ng hindi lamang natural gas, kundi mismong yung likidong petrolyo. At yan ang pinakamotibo ng ng Chinese para sakupin yung lugar na yan, dahil kasi lumolobo pa rin ang kanilang populasyon at yung napakalaki ng kanilang ekonomiya, pero siyempre para gumiling, para umikot ang ekonomiya ng isang bansa, kailangan ng fuel, kailangan ng petrolyo. Kaya yan ang punot dulo, yan ang ugat ng pinaglalabanan dyan. Pero ang kaso lang, kailangan din natin yung petrolyo yan. Kailangan din natin yung fuel
na nasa ating karagatan. Kaya natural lamang na dapat ipaglaban natin yan. Anyway, mga balitang APEC po tayo. At ngayon naman ay makakapanayam natin live sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng Philippine Airlines, ng ating flag carrier, ating kaibigan na si Miss Cielo Villaluna, para balitaan tayo ukol dito sa sinasabing 200, mahigit ng 200 na mga kanseladong flights dahil sa APEC. Miss Cielo? Alright, magandang umaga sa iyo, Miguel, and to all your listeners dyan sa DZRJ. Good morning, ma'am. Good morning, yes. Okay. Ma'am, pagkakaalam namin na hindi lang 200, labis na sa 200 ang flights na kanselado sa ating flag carrier, sa PAL, dahil nga dito sa APEC na ito. Pero marami sa ating mga listeners, lalo na yung mga frequent travelers, ang iniisip nila kung anong kanilang mga magagawa at yung mga rescheduling, yung mga patakaran. Paano po ba? Alright, una-una sa lahat, tama yung sinabi mo, yung 211, pero ito yung first batch of cancellations na inanunsyo po namin no last week of October. Pero itong 211 ay lumaki na dagdagan nito ng 358 flights noong November 5, no? Okay. So, as of November 5, nagdagdag po kami ng 358. So, Miguel, ang grand total as we speak ay 566 flights na ang kanselado. Wow! So, ang dahilan bakit kanselado ang mga flights na ito sapagkat ito ang mga lipad na nakatoka doon sa runway closures, no? Mhm. Ano ba itong runway closures? Ito yung oras o yung period ng paglapag o pag-alis, no? Paglapag o paglipad ng mga APEC leaders o sa ibang mga economic ministers na lalahok. So, mandando po ang gobyerno na isara yung runway para masiguro ang ang safety ng ating mga participating leaders, no, sa APEC summit. Well, unfortunately, for commercial aviation, the passengers of commercial aviation, it's unfortunate that natatamaan yung flights nila sa mga oras na ito, kaya minarapat na po namin ikansela, kagaya rin po ng ibang airline companies, Miguel. Kaya it's unfortunate, but we must not forget the fact that there are long-term benefits, no, as far as APEC is concerned, but these are the consequences that have to be dealt with. So ito po yung nangyari. Miss Cielo, just to be very clear about certain things, no. We're talking about over 500 flights. So does that mean for the duration of APEC for more or less a week's time, there will be no inbound or outbound commercial flights operating out of or flying into or out of NAIA? Parang ganun yun 500 eh. Actually, from November 15 to 21, from November 15 to 20 on the part of Philippine Airlines, combination ng mangyayari. May mga periods or hours within the period November 15 to 20 na bukas ang runway, may periods rin na sarado yung runway. So, hindi lahat kanselado. In fact, halimbawa, walang APEC, no? Yes. Kung walang APEC, siguro sa loob ng isang linggo o sa loob ng 7 days, we fly an average of 1,700 plus flights, no? Ngayon, magiging ano na lang, 1,700 less 566. So, yung sa suma total, yung kanselasyon ay representing ito po ay 30% ng total number of flights that we would normally operate within a 6-day period. Okay, within a 7-day period. Meron so, pa rin mga bukas din. May mga 1,100 plus flights pa rin. Pero this is a business issue, no? Ang katanungan ko, how does this affect the bottom line of PAL? Malaking sagabal ba sa inyong komersyo? Well, hindi po maikakaila na may impact ito because this will translate into lost revenues, no? So, we earn a certain amount per day, no? So, may mga stop selling kami. Nung nalaman na po namin yung schedule of runway closures, there's no use to selling the remaining, there's no purpose in selling the remaining unsold seats kasi alam na namin hindi lilipad. Yes. So, yun yung tinatawag natin opportunity loss or lost revenue. It's a substantial amount, no? Pero kung isisiwalat ko po siyang yung programa mo, Miguel, magmumukhang nag-aalboroto tayo, nagre-reklamo, or dapat lang din natin.
siguro ibubulong ko na lang sa'yo. Pero syempre, we have to bite the bullet, no? Sinasabi Ah. ko nga, the long-term benefits of APEC far outweigh the losses, no, incurred because of these lost revenues, no? You know, that goes without saying, ma'am, no, yung APEC kailangan talaga yan. Pero could government have handled this thing better in as far as dealing with the airline companies? Dahil kasi alam naman natin, APEC is an economic, is essentially an economic summit. It's an economic event. Pero Correct. itong impact naman sa ating airline industry is also economic in nature. So how do you how do you balance that? And I'm not just talking about PAL. There are other airline companies, big and small. Ano po? So Yes. could have Actually, yeah, uh, that's a very legitimate question, you know. Could the stakeholders have handled it better? and There is government, such a yes. thing. Oh. There's such a thing. The government, no, there's such a thing as a very ideal situation, Miguel. Yes. Yung talagang dream wish list o yung dream list natin ay sana nung nalaman pa as early as the start of 2015 na tayo ay mag-host ng APEC Summit, Aha. ay sana nalaman na natin yung schedule of arrival departures ng mga APEC leaders. But of course, this is looking at the world with rose-colored glasses. Talagang, Opo. because alam natin, nafa-finalize lang talaga yung mga schedules ng departures and arrivals of participating leaders na at a certain point before the summit, no? Yes. Siyempre, kami naman sa airline, our hands are tied. We cannot also stop selling even if we know that within that period yung APEC until we find out The the exact. final schedule of runway closures, because if we stop selling, yung pala nakatoka naman siya sa window period na open to commercial aviation. So, it is really a catch-22 situation. Damn if you do, damn if you don't, diba? So, we decided now we will continue selling for as long as we do not have that final list. And then, when we had that final list, in fairness to the government, they gave it to us third week of November. Aha. So that's a little over 2 weeks ago, almost 3 weeks ago as we speak, no? That was the initial batch. At least majority na, close to 100% of the schedules of the world leaders nabigay na sa mga airline companies, not just PAL. Kaya other companies nag-cancel na una sa amin by a few days, tapos sumunod kami, then another company also canceled kung monitor mo. Umabot na nga yung cancellations to 1,300 flights, no? Covering several carriers, including international Foreign, carriers yes. operating in the Philippines. So, Opo. right away, no, para kaming naka-standby, nagmamanman, naghihintay. And in fairness to the government, pati sila yung nagmamanman, naghihintay mula rin sa different governments and sa APEC organizing committee na siyang repository ng mga schedules. And then, a few days later, which was November 5, nagkaroon na naman ng additional advisories on the schedules of arriving leaders, and that necessitated additional cancellations on the part of Philippine Airlines. So, if the question, could it have be handled better, you know, it's really, there is an ideal situation, and we cannot pin the blame only on the government or on the stakeholders, because sangay-sangay yan Miguel. It comes also from the APEC organizing committee cascading or disseminating the information down the line. And then tatanggap lang ang government and tatanggap din lamang yung mga airline companies. So, it is a domino effect. So, there are lessons that can be learned. If you want the ideal scenario as far back as 4 months before, 3 months before. 3 months, ibang Diba? effect, no? Pag na. Anyway, Miss Cielo, Yan. sandali lang, may dadaan. May mag-overfly ditong Airbus, yung PAL Airbus. Okay. Ayan. Ikaw ba yung nagbo-broadcast sa gitna ng tarmac, sa gitna ng runway? Hindi naman pasilip-silip lang tayo. Anyway, Miss Cielo, anong abiso nyo sa inyong mga pasahero, particular yung mga sapul dito sa mga flight cancellations? Dahil alam ko, itong mga ito, babiyahe at babiyahe rin naman ito, no? So, perhaps at a later date, perhaps kailangan nilang ayusin yan with their with their ano ba yun, yung sa inyong mga tanggapan kung paano ang gagawin. Okay. Una-una sa lahat, nakikiusap kami sa aming mga pasahero, lalong-lalo na yung mga may apektadong flight. We are seeking your kind understanding. Hindi namin kagustuhan ang nangyari nito. Ang nang ginawa po namin sa mga flights niyo, rinebook po namin to the next available flight. Yung aming passenger services system, meron ka pong in-house system na
automatic reprotection flights ang isinasagawa ng sistema. There is an office responsible for that. At makikita po ninyo, because this will be followed by email notification, phone call, or text, no? Now, yung mga wala pong iniwan na contact number, malalaman ninyo yung bagong flight schedule ninyo na rinebook ng PAL on its own, no? You can call 855-8888, no? 855-8888. Ngayon, kung ayaw niyo yung schedule, maaari po kayong mag-rebook, no? Within 30 pwede. days. Oh, very good. Within 30 days from your original flight date. Ulitin ko Ayun. po, mula 30 days from the original flight date na walang rebooking and penalty charges. Aha. Ngayon, kung gusto niyo naman mag-refund, kunyari talagang you have to take the flight, tapos gusto niyo refund, say you're attending a conference or a meeting na So, talagang pag yan ang time pakay na sensitive, ninyo. yes. Oo. Time sensitive, tapos wala na ng reason to go, you can refund and we will waive the refund charges. Ayun. So, ito po ang sitwasyon. And please visit our PAL Facebook page. You know, you don't have to be a Facebook user to be able to access the Facebook page. You can just type PAL FB, okay, in Google or Yahoo, and then makikita po niyo, lalabas yung FB. Makikita nyo, right at the topmost portion of the PAL Facebook page, yung aming updated list of flight cancellations. Okay, Miss Cielo, on a different topic, ito medyo baka konting intriga ito, no? Pero meron ba kayong abiso sa inyong mga pasahero in general konektado dito sa laglag bala or tanim bala? Meron ba kayong mga pointers na binibigay sa inyong mga inyong pasahero? Okay. Nako. Medyo naputol ang ating linya with Miss Cielo Villaluna, tagapagsalita ng Philippine Airlines. Tumatawag po tayo. Uy! Nako! Naputol ang ating linya with Yan. PAL. Ay, Miss Cielo. Hindi ko pinutol yun, Miguel. Hindi ko pinutol yun. Mukhang nagka-aberya. Okay. Mm-mm. Turbulence. Go ahead, Turbulence. Anyway, yung katanungan ko, meron pa kayong mga abiso o mga pointers na ibinibigay sa inyong mga pasahero tungkol dito sa laglag bala na ito? Dahil mukhang mismo ang National Bureau of Investigation kinukumpirma na at ang gobyerno mismo pinagsisibak na ang maraming mga empleyado dyan sa airport dahil totoong totoo at hindi katang-isip lang na meron nagtatanim ng bala dyan. Kung meron ba kayong mga binibigay na standard advice? Okay, meron po kaming tinatawag na Facebook page, no, where the passengers can write their opinions, send their ideas, proposals, and their concerns, no? They can send their concerns. So, may mga nagtatanong hinggil sa talimbala issue, isa lamang ang aming kasagutan dyan. Sinasabi namin that we support an inspection process that has integrity. You know, we support, ulitin ko po, we support an inspection process that is marked or characterized with integrity, and we are hoping for a thorough investigation on all cases to ensure, diba, the peace of mind and welfare of our passengers. So, ganyan po ka-general. Kasi, we also know that there is a process that is taking place, no? There are cases na talagang may cases questionable, no? Nakikita natin sa radio, television, sa mga ulat, no, na that lately Mr. White, no, nakita po natin. So, yun ang aming sinisiwala. That is our message to our passengers, diba? So yung mga katanungan rin ng mga pasahero, ano ba ang rules and regulations as far as the bringing of firearms and ammunition? Siyempre, meron po tayong ibang topic po yun kasi yung laglag bala, iba yun eh. Yung talagang planting of Planting yun, iba yun. With malice. That's planting a bullet, that's planting a bullet, whether... Extortion kasi, konektado sa yan. extortion. So, iba Yes. po yun. Pero kami sa airline company, meron kami yung mga related questions naman, yung mga dumating sa amin, no, sa aming himpilan, yung carrying of firearms and ammunition, you know, ano ba ang rules dito? Sabi Ano ko, ba ibang legal? topic yun Yes, iba yan iba different yan sa topic. laglag bala, sinasabi ko, iba yung laglag bala that is
alleged planting, di ba? Aha. For whatever illegal purpose like extortion, yun ang mga cases. May mga iba talaga nakikita may anting-anting, ganyan. So, ibang issue yun. Now, as far as firearms are concerned, we always tell them, pag may related questions, no? Kasi bala that you will ask about firearms, yun naman ang dumarating na question, we advise them na, number one, we do not allow firearms Don't. inside the cabin. Inside Ayun. the cabin, the passenger area of the cabin. So, kung kayo ay may dalang firearms, dapat po ito i-check I-check in. in. Ayun. I-check in, number one, kung kayo, syempre lahat po ng firearms kahit na check in, nakikita po yan sa first level of X-ray. Hindi po ba? The first level of X-ray sa entrada, sa entrance ng airport. So kapag makita po yan ng government authorities, so pinapabuklat. At pag sinabi naman na tatanungin, may accompanying papers, meron official license, may accompanying papers, and for what purpose, tinitingnan if it's loaded. If it is loaded, then sinesegregate po yung bullet, Yung bala. okay, from the gun, tapos ilalagay sa assigned box. Ang tawag po dito, SRI box. It's a technical term, no? And then after that, ini-endorse ito sa check-in counter, properly labeled, and then it is stored again in the maleta and the luggage, tapos it's checked in. Ngayon, kung makita sa pasahero, kunyari nakalusot, di ba, Miguel, nasa hand Oo. carry. Pag sinabi mong hand carry, nalagay mo yung firearm na lisensyado, halimbawa, lisensyado na hand carry, tapos hindi napansin sa first layer x-ray doon sa entrada ng Ninoy Aquino International Airport. Ay, makukumpiska yan. Nagre-reflect kunyari sa last x-ray, yung andun ka na sa passenger boarding gate area, Ibang Ang gagawin usapan nila, yun. at talagang nakikita. We're talking about everything above board, okay? Talagang nakikita, talagang dala ng pasahero. Aha. Napa-open, hinihinga ng papel, kung supported by documents, talagang may lisensya. Ang ginagawa, chinecheck. Kung may bullets na nakikita, pinasesegregate, and then it is turned over to the aviation security group, and then the Ayun. aviation security group turns it over to PAL security, and then placed in the proper box, and then it is Ayun. loaded in the cargo compartment of our aircraft. Para walang pagdating access. At pagdating ng pasahero sa point of arrival, retrieve through an Ayun. orderly process. So, ito yung mga related issues, no? Pero iba naman ito sa laglag bala issue. So, as Aha. far as laglag bala issue is concerned, we just stress to our passengers who show concern na we support and we support an inspection process that is marked by integrity. So it says it all, no, na Aha. we are hoping for closure on this issue. And of course, we support improvement in the inspection process, so which is what is going on right now. So we wish all stakeholders the best, that we find an orderly solution to this issue. Okay. Thank you very much, Miss Cielo. Ang ganda ng boses mo pa rin. Ay, kala ko kasama mo si Mayor Lim. Wala yung ating alkalde ng Himpapawid, Miss Cielo, ngayong umagang ito dahil kasi siya ay alam mo naman kandidato kaya very much in demand. Naiimbitahan kung saan-saan, nakakaladkad kung saan-saan. Oo, Kaya alam mo, paminsan-minsan naiiwan ako dito mag-isa. Kasama ko lang si Gardo. No, it's a pleasure talking to you. Napakaganda ng yung mga tanong, no? And it's very informative. I think talagang maraming natutunan yung ating mga listeners. Kung may mga tanong sila, maaari lang po kayong tumawag sa akin, Miguel, no? I'll be most willing to answer your question. Okay. Thank you very much, Miss Cielo. Pero next week, sa kasagsagan netong mga cancellations na ito, guguluhin namin muli ikaw para malaman Yes. kung ano na nga ba nangyari. Paano na buhay-buhay dyan sa airport. Panghuli na lang, Miguel, no? Yes, Siguro, we would like, nais po namin abisuhan ng aming mga pasahero na tumingin po sila sa Facebook page o kaya sa website ng MMDA, kasi naroon pa yung mga alternate routes, no? Papunta at mga road closures, no? Kasi marami sa aming mga pasahero nagtatanong kung ano yung mga road closures. So, una-una, closed ang north and southbound lane ng Rojas Boulevard, no? Ayun. Mula November 16 up to the 20th, no? So north and southbound lanes. Pag pumasok po kayo sa website ng MMDA, makikita po ninyo yung alternate routes. Para na ako nag-spokesperson for MMDA. Okay lang. Okay lang yan. Kasi Dapat tulong-tulong po tayo sa panahon ng APEC, di ba? Lahat ng impormasyon, keso galing sa gobyerno, galing sa airlines,
nakakatulong ito. So, sa mga pasahero naman ng TAL, aabisuhan po na may mga lipad sa period ng November 15 to 20, makakatanggap po kayo ng advisory mula sa pamunuan ng Philippine Airlines informing you of your alternate routes. Pero alam mo, Miguel, kasi hindi lahat ng pasahero nag-iiwan ng contact number, email address, di ba? Yun nga. Oo, so talagang sariling effort para makita yung mga alternate routes. At saka sa Ayun. EDSA, naabiso namin yung mga pasahero namin, yung EDSA, may APEC lane, may bus lane, may private vehicle lane. So, green and go naman ng EDSA. No? Kayo pa Rojas Boulevard. ikaw Oo. pa nag-spokesman para sa MMDA. Sa bagay ngayong mga araw na to, Miss Cielo, abalang-abala yung mga taga-MMDA. Abalang-abala matulog. Ay, hindi. Kasi napuyat naman Hindi, kasi kagabi. dumadaan sila sa mga kalsada na kung saan ang MMDA nagmamanman. So, syempre, welfare rin ng aming mga pasahero. Dapat malaman nila yung mga pwedeng madaanan at yung mga saradong kalsada. Ayun, lalo na yung mga manggagaling sa probinsya na hindi masyadong sanay dito. Anyway, Miss Cielo, thank you very much. At next Thank week, you. mag-usap tayo ulit. Okay, thank you very much, Miguel, and to all your listeners sa DZRJ. Okay. Yan po si Miss Cielo Villaluna, tagapagsalita ng Philippine Airlines. Anyway, mga karancho, oras po natin ngayon ay alas 10:35 ng umaga. This time check's brought to you by iCool. Get cool with iCool. Okay. Yan po ang ating update tungkol dito sa mga flight interruptions na mangyayari dito sa ating bansa. When you think guitar, think RJ. At RJ Guitar Center, you can get the guitar of your dreams with the branches at Glorieta 2, Robinson's Galleria, Shopwise Cubao, SM North EDSA, SM Mall of Asia, SM Dasmariñas Cavite, SM Rosario Cavite, SM Mega Mall, SM South Mall, SM Furby, Market, SM City Davao, SM Sukat, and check out our new branches in SM San Mateo, SM Angono, and Isatan Recto. Call our hotline 585-7966 or text 0917-543-9439. Halalan 2016, isang makabuluhang talakayan sa loob ng isang oras at kalahati para sa isa na namang makasaysayang pagpili ng panibagong mamumuno sa ating bansa. Makinig sa 8 Diretso tuwing Biyernes alas 4:30 hanggang alas 6 ng gabi para sa isang espesyal na pagpapakilala sa sambayanang Pilipino kung sino nga ba ang karapat-dapat na maging leader ng ating bansa. Paglatag ng plataporma, pagkilala sa isang kandidato, siya ba ay karapat-dapat o hindi? Abangan ang espesyal na pagtatanghal ng Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Bakit Kita Iboboto? Para sa sambayanang Pilipino, hatid sa inyo ng DZRJ 810, 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medicol 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medicol 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medicol 400. If symptoms persist, consult your doctor. Tinatanong nila bakit parang cool daw ako ngayong umagang ito kadalasan daw parang galit na galit tayo. Tumuusok ang ating ilong. Ang totoo po niya, naubos na yung aking angst. Alam niyo ba yung angst? Sa wikang Ingles, yung parang yung kulo sa dibdib, yung galit sa sa aking pinagdaanan na trapiko kaninang umaga. Lahat ng yung aking supply ng mura para sa isang araw, hindi lang sa isang araw, para sa isang linggo. Nakonsumo ko na kanina. Kaya medyo nailabas ko na yung bigat sa aking dibdib. Anyway, maya-maya po ay aming babasahin ang inyong mga texts. Ayan. Unti-unti na nagsisilabas sa ating screen ang inyong mga mensahe, ang inyong mga pabati. Okay, pero bago po yan, sa mga tagapakinig ng Shalala and Friends ay matutungan. Nandun po sila
Mamaya, pagkatapos po ng ating programa sa Barangay 65, Zone 8, Pasay City, sa Pasay, Kapitan Sofrunio Abaco. Aba, Kapitan Sofrunio Abaco. At pinasasalamatan natin si Kagawad Arturo Alberto, Secretary Nympha Sermense at sa lahat ng mga tanod. Kami po ay sila pala, hindi po kami. Si Shalala at si Baby J Mark Canlas ay mamimigay po ng gift packs from A-Try Media. Mamaya po yan dyan sa Barangay 65, Zone 8, Pasay City. Kapitan Sofrunio Abaco. Ayun pala. Akala ko lugar ito. Ito pala si Chairman Abaco. Ayun. Anyway. Mula naman kay Donald Aquino ng Santa Maria, Tondo, Manila. Si Donald, ang ating loyal listener. Sabi naman ni Donald of Santa Maria, Tondo, Manila. Magandang umaga sa iyo, Ka Miguel, at kay Mayor Lim. Itong rehime na ito, tunay na maraming kakayang gawin at talagang kakaiba o ika nga ay nagiging tanyag itong bayan. Yun na nga lang, naging tanyag ito sa pagpapahirap sa ating mga mamamayan na talagang walang pagmamalasakit, bunga ng pagpapabaya at kayabangan ng lideratong ito. Ito talaga na pala natin sa mga kamalian, kaya matuto na talaga tayong mga mamamayan na huwag nang tumuon sa mga walang kwentang pagpili at mga maling paniniwala. Salamat po mula kay Donald Aquino. Samantala, isa pang taga Maynila. Ito, bumisita ito dito sa aming tanggapan nung isang araw dahil medyo humingi yata ng dispensa sa ating mga kasamahan dito. Dahil lukso ng kanyang dibdib, nakapagmura daw nung nakaraan linggo. Nagbabalik! At welcome na muli sa Himpapawid si Karereng. Karereng! Ano, ito ako. Nandiyan ba ako naririnig? Naririnig na po kayo. Ayan, magandang umaga, Mike. Wala, solo mo yata. Solo ko dahil alam nyo naman ang ating alkalde, medyo busy. Sana nga, magpapasalamat din ako. Unang pasasalamat ko sa'yo, wala na yung band ko. Wala na yung Karereng band. Kayo, Karereng! Karereng, pinagtatawanan kayo nung mga rito. hindi. Bakit? Talaga naman nakakatawa nangyari. Sana magpapasalamat din ako kay Mayor. Ano mo, nakakaya. Inintay ako sa labas, hinatid pa ako hanggang sa aming bahay. Ganun ba? Oo, makakaya. Hinatid ako. Ang lakas nyo talaga. Saka makakita ng ganyan, Mayor, biyahatid ka. Diyos ko naman, talagang jayin-jaye ko eh. Pero okay lang, nakita yung bahay namin. Ikaw, gusto ko makita mo ng bahay namin, Mike. Mansyon daw yung bahay nyo dyan saan ba kayo? Sampalok, di po ba? Sampalok, sa kanto kami ng Cristobal at at Launlan. Alam na alam ko yung lugar na yan. May ninong ako dyan eh. Kahit tumuka tayo ng konti siyoktong. Siopaw na lang, wag na siyoktong. Hindi, kanya ako natawag dahil nga sa pangyayari na mukhang hindi gumaganda ang takbo ng national tsaka local eh. Lalo na rito sa Maynila. Alam mo, di ba nakita nyo, kung napupunta ka ng Quiapo, clinic nila, di ba? Parang nakanabal pa, naawa nga ako sa bumal. Alam mo kung bakit? Kasi nung November 6, araw din ng Biyernes yun, nagsimba kami ng misis ko. Opo. Alam mo, ginawa sa karyedo nitong mga ito, yung bang karyedo, halos wala ka ng madaanan. Dati dalawang tabi lang ng mga vendors eh. Pati gitna nilagyan. Ayun. Evangelista, lahat ganun. Hirap-hirap ako, ginawa ko, nag-report ako. Awa na naman, Diyos, pinakinggan naman ako yun, lumuwag. Pero nabuko si Mayor ng Maynila, nabuko siya. Isipin mo, umaagal yung mga tao dahil binigyan daw siya ng pahintulot na City Hall eh. Binigyan siya ng pahintulot, pero talagang wala kang dadaanan. Karere, ngayon lang ba nabuko yan? Diba dati pa yata nabuko yan? Pero mas bukong-buko siya dito sa nangyari. Mas bukong-buko. Bakit? Nagwawala yung mga vendors. Binigyan ka nga naman ng pahintulot, nagbabayad ka. Pagkatapos, meron kang puhunan. Bigla mo nga alisin. Ngayon, yun naman pagbibigay sa kanila ng permiso, walang resibo yun. Walang resibo? Bawal yan. Bawal yan. Kailangan din makakiba ang mahal naming mayor dito sa Manila eh.
Alam niyang may pananagutan siya ron eh. Talagang wala kang madadaanan. Nasubukan namin ng may bahay ko. Kaya sa totohanan lang nireport ko yan. Awa naman Diyos, siguro ilang araw lamang yung na-clearing. Ayun. Pero kahapon, nagsimba kami ng misko. Ang luwag-luwag, napakasarap magdaan sa Carriedo, sa lahat ng karsada. Ang luwag. Napakaganda ng kahapon, nagsimba kami ng misis ko eh. Pero sa darating na linggo yata, yung ang gusto ng ating gobyerno kung pwede, isang tabi muna yung buong bansa para bigyan daan yung Apex. So palagay ko baka nga naman baka pinapatsupi-tsupi muna yung mga tao. So baka naman na medyo maluwag ng kaunti yung daloy ng trapiko sa susunod na linggo. Pero hindi natin alam. Hindi rin natin alam. Doon sa dadaan ng mga delegado. Pero ngayon pa naman, nagsisikip ang mga karsada. Lalo na sa mga side street. Naku, mahihirapan kasi ko. Narinig ko sinabi mo. Ayun. Nagka-traffic ka. Kanina, grabe. O lalo na sa darating na hanggang hindi natatapos ang epic na yan. Alam mo ba ginastos ng gobyerno natin yan? 10 billion. 10 billion. Isipin mo Ayun. yun. Tapos palabangan lang. Aha. Yung mga inarkilang kotse, magaganda raw yung kotse inarkila para sa mga delegado eh. Ako minsan napapaisip talaga ako, Karering eh. Kung kunwari yung hindi 10 billion ang ginastos dyan, pagpalagay na lang natin mga 8 billion. Tapos yung 2 billion, dinala dun sa mga lugar na nasa lanta ng Yolanda. Yolanda, dahil kasi pangalawang anibersaryo ngayon, di baka mas meron pang napakinabang ang ating mga kababayan, pero wala tayong magagawa dyan. Anyway, Karering, salamat ulit. Nalis na ang van ko. Mag-iingat na ako kahit na yung tinamaan ng lintik, hindi ko nasasabihin na, delikado. Pero tayo na lang, kung gusto mong magmura, at meron ka talagang gustong murahin, okay lang. Hindi, kasi naman napasabay ako kay nagkialab na naman si Percy Lapid, matindi yan eh. Napasabay ako talaga, maniwala ka, hindi ko lang malaman. Ay! Huwag ka makikipagsabayan doon. Oo, ang galing talaga nun yung tao. Talagang pag demonyo ka, demonyo rin siya. Ganun din naman ako eh. Kaya ganyan, Karering, ito, meron tayong i-interviewin na tagapagsalita ng pulisya. Pero, ang lesson learned lang doon ay dapat meron kayong ganito. Ayun. Self control. Preno. Okay. Thank you, Karering. Thank you, Mike, ha? Tatawag ulit kayo next week, ha? Maraming salamat. Happy weekend. Bye-bye. Okay. Ngayon naman, makakapanayam natin. Maya-maya raw. Maya-maya. Sabi ng ating mga kasamahan dito sa studio. At ito, tungkol sa security preparations. Maya-maya, makakausap natin tagapagsalita naman ng NCR Police Office. Yan, si Police Chief Inspector. Katumbas to ng Major. Kimberly Molitas. Okay, si Chief Inspector Kimberly Molitas maya-maya. Makakausap natin. Anyway, alam nyo po ba, pinag-uusapan na rin naman natin. Huwag na natin tigilan talaga para magalit na. Para talagang magalit na sa atin ng tuluyan. Ito mga taga-OTS. Yung sa airport. Yung Office of Transport Security. Pero sinasabi nila, organisasyon daw ng mga tanga at stupido, OTS. Organisasyon ng mga tanga at stupido. Aba, parang ganun nga, no, OTS din yun. Pero hindi po yan. Ang totoo po yan, yung Office of Transport Security. Yung isang screener nila, isang empleyado nila dyan sa airport, ay inatake at namatay over the itong mga nakalipas na araw. Siguro dahil sa sama ng loob, dahil talagang inuulan na, hindi lang batikos, no? Parang inuulan na ata ng bato tsaka bote. Ito mga OTS, pati sa kanilang mga komunidad, sa kanilang mga barangay, yung yung pagtingin sa kanila ng kanilang mga kapitbahay, kabarangay, yung tinatawag sa English na dagger looks. Kasi napakarami po ng ating mga kababayan, milyon, yung mga OFWs, no? Kaya kung kataluhin mo ba naman itong mga OFWs, lalo na yung mga medyo matatanda, talaga magagalit sa iyo. Mali-lynch mob kayo dito sa inyong ginagawang ito. Ngayon sinabi ko kahapon, 3 lang ang ayun. Live na pa, makakapanayam na natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng NCR Police Office, si Police Chief Inspector Kimberly Molitas.
Chief Inspector Mulitas, good morning and welcome to Katapat at Karancho. Yes, good morning po at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Magandang umaga po. Okay, Chief Inspector Mulitas, kamusta naman ang ating preparasyon ahead of the APEC? Alam natin na katuwang dyan talaga yung security preparations, hindi lang naman yung pagpapadaloy ng trapiko. Ano po, dahil meron daw mga magrarally at siyempre, nasa balikat nyo rin yung seguridad ng mga dignitaries and ng world leaders. Yes, ang daloy po ng trapiko sa nakatalaga po yan sa MMDA. MMDA, yes. At tayo po ang NCRPO ay para po sa security ng ating mga dignitaries sa village. Opo. Tapos po sa venue at saka po sa mga rota. Yun po ang binigay na tax para sa Capital Region Police Office. So, naman po natin yung paglalagay ng ating mga tao noong pang last Tuesday. So talagang maaga po, nauna na po tayo at patutuloy-tuloy po yung inspection ng ating regional director, si Police Director Joel Pagkilaw, para masigurado natin na pagdating po ng 15 ay kompleto na po at nakalatag po ang lahat ng ating mga tao. Okay. So, ano naman ang abiso nyo sa publiko kaugnay dito sa APEC? Dahil siyempre, hindi naman natin maiiwasan. Bagamat non-working days, meron mga non-working days sa susunod na linggo. Pero marami pa rin sa ating mga kababayan magsisilabasan for whatever reason. No? Yung iba, maaring sila'y nagtatrabaho dyan sa paligid ng summit. Ano ang inyong abiso sa kanila? Well, sa summit, sa D-Day po kasi talagang no travel naman talaga dun sa area ng ating summit, no? Uh-huh. Pero dun po sa ating mga kababayan na trabaho dun sa area, siguro hinihingi natin yung kanilang cooperation by less movement, no? So hindi po nila kailangang umalis or mag-travel dun sa mga area ng ating okasyon. Sana po ay huwag na. Para po maiwasan din po natin yung medyo mahigpit po kasi yung ating security preparation dyan, ano? Opo. So we will have all the necessary forces on the ground na magkakandak ng security check. Kaya sana po kung hindi po nila kailangan gumalaw sa kanilang mga opisina, let's stick to that. Sana po sa office na lang po sila para po bigyang daan natin yung ating mga dignitaries dun sa ating mga daan. Just to give the public a sense of it, no? Ano ba yung sakop nitong yung core, yung ng pagdarausan from where to where yung kailangan nila more or less i-avoid or Sir, yes sir. So, tayo po kasi inatasan lang tayo na i-secure yung mga daan, yung mga titirhan at yung mga venue. As to the movement, hindi po natin talaga yan alam dahil kanya-kanya pong head of state, may kani-kanila pong lakad yan. Yes. We have 16 hotels, Makati and Manila. Diyan po sila nakatira. Pero po yung kanilang mga personal appointments, bilateral meetings, wala nang kontrol dyan. Yes, wala po tayong control dyan. Kaya po talagang hinihingi natin from the 15th to the 20th, hinihingi po natin sa ating mga kababayan na kung hindi po nila kailangan pumunta sa area ng Manila at saka ng Manila City, sana po iwasan na lang po natin. Kaya talaga pong minabuti ng ating government na i-declare po talaga yan na non-working holiday at wala po tayong pasok para po para tamarin yung mga tao lumabas ng bahay na no. Para medyo tamarin. Para po mabigyang daan po natin. Saka yung iba po namang activities natin, covered po yan ng ating mga ng media. Para po makibahagi sila dun sa APEC natin para maintindihan po nila kung bakit po natin ginagawa yung ating APEC. Okay. Ito, merong katanungan. Ewan ko kung masasagot nyo ito. Medyo traffic-related concern to. Ito pong bahagi ng EDSA na papuntang Makati na dadaanan ng mga delegado ay may plano bang isara ang kalye. Pagkaalam ko meron no? Pero may reaction ba kayo sa katanungan nito mula sa isa sa ating texters? Sir, ganito po kasi ang ruling po natin dun sa kung marapating po ng ating mga kababayan, no, business nila yung website ng ating MMDA kasi nakalagay po dyan talaga yung ating routing. Pero ang masasabi ko lang yung kung gagalaw po ang ating dignitary, yung ating mga bisita, 20 minutes before
20 minutes after, isasarado po para bigyan yung pagdaan ng ating mga head of state. At No? sorpresa yan, no? Hindi ipapaskil yan doon sa website ng MMDA. Bigla yan. Nandyan po yan. Nandyan din naman. Okay. Oo, ang atin lang po nga lang, yung exact time po on that particular day, hindi naman po talaga yan Yes, naka-announce. so, minsan napapatagal eh. Opo, normal po yung daloy ng traffic o stop and go po yan. Tapos kunwari bibiyahe po sila, in the event po na dadaan yung ating VIP, kunwari sabihin ko ng ating PSG na dadaan kami, i-stop po yung traffic, dadaan po muna yung 20 minutes before, i-stop po muna nila yung traffic, bibigyang daan po yung ating VIP, and then 20 minutes after makadaan siya, i-stop and go po uli yung traffic. So, ganun po yung mangyayari. So, pinaka-apektado dyan, City of Manila and Makati areas lang naman, no? Yung mga... And kasama po ang EDSA, sir, kung mapapansin niyo po, alam na po natin, no? Yes, of course. Na po tayo ng barrier din, meron na po tayong APIC line, yung APIC, para po masanay na yung ating mga kababayan na on the evening that we start the APIC. Yan pong APIC lane na yan. Dapat gamitin ng kung sino. Kaya hindi po dapat yan bukas sa publiko. Pero ayun po kasi ginagamit pa nila dahil hindi pa natin talaga ginagamit eh. So as far as EDSA is concerned, dun sa mga southernmost part lang naman na pinaka-apektado, no? Yung mga Quezon City, pababa, papuntang yung north, hindi naman affected yun. No? Wala namang events doon. At wala naman sigurong plano yung mga delegado na mag-sightseeing pa sa ibang lugar. Sir, meron po. Ganun Meron ba? po movement yan. Yes. Meron po yan. May kanya-kanya po kasi itinerary yung ating mga head of state. Siyempre. At marami po tayong mga area around Quezon City, even in fact, Caloocan na gusto nilang makita. So, expect po natin na yung movement ay hindi lang dito sa Metro Manila, kundi talagang buong National Capital Region dahil syempre may mga magandang lugar po tayo na harapan naman pong dikitahin. At yun nga po, kaya hinihingi po natin, lesser movement po, mas maganda po yun, mas makakatulong po tayo dun sa ating operation. At iwas abala rin sa kanila dahil mahirap yung 20 minutes plus another 20 minutes na pinatitigil ka sa kalye. Yes, titigil po sila talaga ng 20 minutes. Yan naman po ay protocol na ginagawa. Hindi lang naman po sa ating bansa, kundi kung kahit saan pong APEC naman po na ginagawa talaga yan. So, yan po ay kasama sa ating security protocol. Kaya hiningi po natin na intindi ng ating mga kababayan yung ating gagawin pagdating po ng 15 to 20th. Okay, thank you very much sa panahon at sa mga paglilinaw. Chief Inspector Kimberly Molitas na tagapagsalita ng NCRPO. Thank you very much, ma'am, sa inyong oras at umaasa kami sa susunod na linggo as this event develops, makukontak namin kayo at mababalitaan nyo kami muli. Yes. Maraming salamat po. At sa ngalan po ng aming Regional Director, si Police Director Pagdilaw ay makibahagi po tayo at makikooperate po tayo dun po sa ating gagawing APEC preparation. Okay, yan po ang tagapagsalita ng NCR Police Office. Narinig niyo po. Medyo taboy muna tayong lahat. Huwag daw aalis muna sa bahay. Alam niyo, sa isang banda nakakainis talaga eh. Nung naririnig ko yung pag nakakarinig ako ng gano'n. Bakit ba? Sa akin, bakit ba? Bansa ko ito eh. Pilipino ko eh. Bakit ako hindi aalis kung gusto ko umalis kahit na holiday? Pero, sa isang banda rin, pag ikaw naman motorista, isipin niyo, kung kayo'y kung matataunan nyo na may daraan pala na dignitary o yung leader, no, mga kunyari si Obama, dahil kasi si Putin hindi na raw pupunta at maging si Widodo hindi na rin pupunta, pero sila Obama tsaka yung leader ng China, ano nga ba pangalan nun? Parang medyo nakalimutan. Si President Xi. Ayun. Ay magpupunta pa rin. So pag nataong kayo diyan, matagal kayo. Matagal kayong mahihinto diyan sa mga lansangan. Kaya kung meron kayong mga mobile gadgets diyan, medyo techy kayo, alamin nyo. Tingnan nyo yung mga oras. Kasi pinapaskill naman pala sa ating mga tawag ng website ng MMDA. Gamitin po ang website ng MMDA. Okay. Ito na po. Malapit na po tayo magtapos.
At ang oras po natin ngayon ay 10:58 ng umaga. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Yun. Okay, tapos na po ang ating oras. Lunes na po tayo magkakasama-sama muli kahit na merong APEC dyan at kahit na itinataboy tayo ng ating pamahalaan na kung po pwede daw, medyo layas-layas na tayo sa Metro Manila. Kung tayo nakatira sa mga probinsya, doon na lang daw tayo. At kung tayo naman daw ay walang gagawin na mabuti sa mga lansangan, sa bahay na lang daw tayo. Okay, konting tiis. Diyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong araw na ito, Lunes. Hindi po tayo pwedeng itaboy. Lunes, magkakasama-sama tayong muli para balitaan namin kayo. At baka naman ang ating alkalde ng Himpapawid ay makakasama na natin. Ako naman ang inyong Karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. And happy weekend! Alagad ng public service, tunay na mapagkakatiwalaan, korupsyon at katiwalian, hindi uurungan. Katapat at Karancho, mga tunay na tagapagtaguyod ng katarungan. Narito ang inyong katapat, Mayor Fred Lim, kasama ang ating Karancho, Miguel Hill. Katapat at Karancho,